Tumayo po tayo. Dapat nating ikarangal sa bisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat nang sa akin ay makaharap upang sila ay maligtas. Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, 14 ng Setyembre ay kapistahan natin na ating pagpupuri sa ating Panginoon sa kanyang pagtatampok sa krus na banal. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention sa araw na ngayon, sa araw natin ngayon. Ang inyong mga intention kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon, mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities, at ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa namatay sa lindol sa Morocco at ang mga nabiktima sa mga iba't ibang kalamidad. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang pagtatampok sa krus na banal ng Panginoong Hesukristo. Ginugunita dito ang tatlong mahalagang kasaysayan tungkol sa krus ng Panginoon. Una, ang pagkakita ng tunay na krus ni Santa Elena, ina ni Emperador Constantino. Ikalawa, ang pagtatalagahan ng simbahang itinayo ni Constantino sa lugar na pinaghimlayan ng bangkay ni Jesus nung siya ay namatay sa krus. At ikatlo, ang pagbabalik ng tunay na krus sa pamagitan ni Emperador Heraclio sa Jerusalem. Matapos nitong matalo ang mga Persiano sa labanan. Ngunit sa isang mas malalim na kahulugan, pagdiriwang natin ang kapistahang ito dahil sa naging kasangkapan ito ng ating kaligtasan. Kaya halina, bayan ng Diyos, itampok natin ang cross ng pag-ibig niya sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang isang katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat na ang aming kamtin ang lubos na katapusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito?
Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo.
kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon buhay na walang hanggan. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 14 tayo ng Setyembre at ngayon ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Na ito ay isang pagdiriwang na mayroong una, kahulugan sa buhay mula sa kasulatan. Pangalawa, ang kasaysayan nito. Pangatlo, ano ang kahulugan sa buhay natin. Una, makita po natin sa ating mga pagbasa ngayon, una sa lahat, ang aklat ng mga bilang na kung saan ang ginawa na ahas na itinayo o ginawa ni Moises ay isang simbolo ng ang ating Panginoon. Siya rin ay itaas o itampok at ang kanyang pagkapako sa cross ay siyang pagiging bahagi ng buhay ng tao sapagkat ayon pa sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, hinubad ni Kristo ang lahat at dahil dito, siya ay nagiging masunurin hanggang sa kamatayan ng cross. Versikulo 8, Kapitulo 2 ng aklat ng sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos. At dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil gusto po ng Panginoon, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 17, na iligtas ang lahat ng tao. At ang kaligtasan nito ay sa pamagitan ng cross. Ang cross, ano po ang kahulugan nito sa buhay, sa kasaysayan ng ating panampalataya? Noong una, ang cross ni Kristo ay hinahanap at noong 3 ng Mayo, 326, sa pamagitan ni Santa Helena, natagpuan ang tunay na cross ni Kristo sa tulong ni Obispo Macarius ng Jerusalem. At noong 14 ng Setyembre 335, ang cross ay itinampok matapos noong mayroon ng dedikasyon o pagtatalaga
sa simbahan ng Santo Sepulcro sa Jerusalem. Ngunit ito ay kinuha ng mga Persyano noong nagkaroon ng sasanian na pagsakop sa Jerusalem noong taon 614. Pero sa pamagitan ni Emperador Heraclius noong taon 629 na ibalik ang cross, at yung ating kapistahan ngayon ay kapistahan sa pagtatampok at ang pagbalik sa cross ng ating Panginoon doon sa tinatawag na simbahan ng Santo Sepulcro sa Jerusalem. Ano po ang kahulugan nito sa ating buhay? Dito nating tingnan ang tinatawag na staurologia. Mula sa dalawang salitang Grego, stauron, cross, luhia, salita o kaalaman. Na kung saan ang cross ay simbolo ng lahat ng pagsubok sa buhay, pero ito ay, nung una, ito ay ginagamit sa panahon ng mga emperador na siyang pinagpakuhan ng mga tao, lalo na ang mga rebelde, upang sila ay patayin sa pamagitan ng tinatawag na capital punishment na ipako sa cross. Pero itong cross na nagiging simbolo ng kamatayan ay naging simbolo ng pagkabuhay muli nung ang ating Panginoon ay pinako nito at siya'y nabuhay muli. Kaya yung kahoy ng karunungan na atin pong mabasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 2, verso 17 ay naging kahoy ng cross ng ating Panginoon na siyang simbolo ng ating kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na ibig sabihin, ang cross ay simbolo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay gumagawa ng tanda ng cross sa ating ulo, tayo ay nagpapahayag ng ating pagtugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos na kung saan ang ating Panginoon ay nagiging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa cross. Kaya itong tinatawag nating exaltation o pagtatampok sa cross ay ang ating pakipag-ugnay sa ating Panginoon. Ayon pa sa Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 9, verso 37, ito po ay ating titingnan ang lahat ng nasugatan at ang ating Panginoon ay sugatan upang tayo ay Kanyang iligtas, Kanyang tubusin, at tayo na Kanyang tinubos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ating Panginoon ay nagkaroon ng paghihirap sa pamagitan ng cross upang tayo rin ay makatingin sa cross na ito ay panibagong simbolo. Ang cross hindi po simbolo ng kamatayan at negative sign. Ang cross ay positive sign. At ang nakatayo na bahagi ng cross ay ang ating relasyon o ugnayan sa Diyos at tayo. At ang nakahiga na bahagi ng cross sa positive sign na ito ay ang ating ugnayan sa ating kapwa at sa nilikha sa mundo. Na ang cross na siyang nagiging tulay sa ating kaligtasan ay cross din na siyang ating tulay sa pagpapahayag ng pag-ibig o dakilang pag-ibig ng Diyos na kailangan siya mag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Madalit sabi ang kahulugan nito, tuwing tayo ay magnilay-nilay tungkol sa kahulugan ng cross, dapat rin tayo magpahayag na ang Diyos ay umibig sa atin ng tunay sa pinakamalalim, ngunit pinakamasakit na pag-alay buhay upang tayo ay handang magbahaginan ng dekalidad ng ating panahon, kakayahan at kung ano man sa atin para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos na nagmamahal ng tunay sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, malayan tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo. Kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa cross para sa atin. Atin pong itutugon
Sa pangitan ng kapangyarihan ng cross, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway, magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway, makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway, makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway, makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, naway, mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin niyo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay.
Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo, sa kahoy na cross, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus, sampahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tali sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maglayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Palad na krus na banal, tanging maaasahan, ikaw lamang ang hinilingan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo nabayubay. Magsiawit tayong lahat at tagumpay ay ilahad ng Mesiyas na naghirap. Pag-ibig niyang inihayag, sa krusang siyang nagligtas. Mapalad na krus na banal, tanging maaasahan, ikaw lamang ang hinilingan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y nabayubay. Ang mga unang magulang ay sumuway sa may kapal. Ang manunubos ng tanan ay sumunod ng lubusan. Nang patawad ay makamtan,
sa iyo'y nabayubay. Mapalad na krus na banal, tanging maaasahan. Ikaw lamang ang hinilingan ni Jesus na poong mahal, nasa iyo'y nahabayubay. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus Kristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paranaway. Ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na tumutulong at nagbigay donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo ay sinagip, iniligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng napakasakit na kamatayan sa krus sapagkat ang kanyang pagkatampok o pagpaitaas ay siyang kanyang pagsisid sa pinakalalim na bahagi ng makataong kalagayan na kailang iligtas sa kamatayan ng krus upang tayo ay mamuhay naganap at ikasiyasya. Kaya palakpakan po natin ang ating Pong Jesus Nazareno na nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Hindi man tayo karapat-dapat nito. Ngayon na po ang kusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na po susan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihagmas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay nangibigin at pagdalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
dasal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.